Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangatlo at pangalawang araw na natin ngayon. Ang kasunod na ay ang kasaysayan ni Propeta Idris. MashaAllah. At ito ay ating panoorin sa pamamagitan ulit ni Ustad Ahmad Habir rahimullah. Sabay-sabay po natin itong panoorin at tunghayan ang kasaysayan ng mga propeta. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos. At naway ang kanyang pagpapala, kapayapaan, pagpugay ay mapasa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid sa Islam, patuloy natin hingin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tanggapin niya ang ating mga pag-aayuno at ating mga sala, sadaqah, at pagdarasal ng tarawih o tahajjud. Innahu huwas sami'ul alim, sapagkat si Allah subhanahu wa ta'ala ang nakababatid lahat ng ating gawain. Amin ya Allah. Mga kapatid sa Islam, narinig nyo na ba ang kasabihan na ang pagtaas ng pananampalataya ay pinagsusumikapan? So hindi ibig sabihin na Ramadan, upo ka na lamang at tataas na yung iman mo dahil Ramadan. Hindi. Yun ay kailangan mo pa ring pagsumikapan sa pamamagitan ng pagdaragdag ng pagsamba at pagtitiis o pagsasakripisyo ng bagay ng gusto mo alang-alang sa iniingatan mong pananampalataya. So hindi nangangahulugan Ramadan, nakaupo lang tayo at walang ginagawa, makakamit natin yung takwa o pagtaas ng ating pananampalataya. Ang pagtaas ng pananampalataya ay pinagtatrabahuhan. Kanina meron akong nabasa. Nakakatawa ito kasi merong isang lalaki nakapulot ng kakaibang bato sa tabi ng dagat. Parang maputi o ano man. Tapos pinost niya ito. Sabi niya, mga paps, alam mo sa internet, mga guys, magtatanong lang po, nabibenta ba to? Kasi parang ito ay perlas, ganyan-ganyan. So tanong siya ng tanong hanggang may sumagot doon, ang kulit-kulit mo, kung gusto mo magkapera, magtrabaho ka. Parang sino ba ngayon makakapulot ng bato na may halaga ngayon sa dagat maliban sa sabi pa nung isa, nabebenta yan, 100,000, subukan mo pumunta sa pawn shop, baka tanggapin niya ng pawn shop na bulag. Yung bulag yun, makakapera, may maloloko ka dyan. Kung gusto mo magkaroon ng biyaya, magsikap ka, hindi makakapulot ka at baka ito may halaga ito. La ilaha illallah. Gayong buwan ng Ramadan, sana hindi masayang ng mga Muslim ang bawat segundo, oras, minuto na dumadaan sa atin. Sapagkat ito ay napakahalaga ng bawat mga sandaling lumilipas dito. Sa pagpapatuloy ng ating tinatalakay, pagkamatay ni Adam alayhis salam, ay tuloy-tuloy ang pagdami ng tao. Sapagkat nanganganak ang mag-asawa ng kambal at patuloy silang nagkakaroon ng reproduction. Hanggang sa si Allah subhanahu wa ta'ala ay sinugo niya si Idris alayhis salam. Huwa nabi wa laysa rasul. Siya ay propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala at hindi siya sugo o mensahero. Mamaya, babanggitin natin kung ano pinagkaiba ng nabi at rasul. Meron yung pinagkaiba na dapat lahat tayo ay alam natin yon. Sinasabi na si Idris alayhis salam, by the way, sabi ng mga scholar natin, ang Idris ay lugatul Arabiya na. Wallahu alam. Kasi sa darasa siya darasa yadrusu Idrisan, Idris. So, merong mga salita, may mga pangalan ang mga propeta na yung iba hindi talaga lugatul Arabiya, pero yung iba talagang lugatul Arabiya. So, kabilang sa mga Arabic language na mga pangalan ng propeta ay si Idris alayhis salam. So, ibig sabihin, ganun katanda yung salitang lugatul Arabiya. Pagkatapos ni Adam alayhis salam, si Idris na ay propeta. Sinasabi na si Idris alayhis salam ay napakasipag magturo ng kabutihan. Subhanallah. May taong ganito, di ba?
Walang gustong sayangin na sandali. Pag nakakita ng pagkakataon, brother, ang tamang sala ay ganito. Huwag mong hindi matanong patungkol sa Islam ay sasagutin ka. Katangian pala ito ng propeta. Pagka may nakakitang mali, itutuwid. Pagka merong gustong ituro, hindi na naghihintay ng pagkakataon. May ganitong tao at naway dumami yung mga katulad niya dito sa ating komunidad dahil kailangan natin ng mga tagapagturo ng Islam. So ganito si Idris alayhi salam, hanggang sa isang araw ay meron dumating sa kanya na wahyu na ikaw Idris ay darating ang araw na merong kang gantimpala sa lahat ng gawain ng anak ni Adam. Subhanallah. Anong ibig sabihin? Kasi kung ikaw nagpasimula ng mga kabutihan at ginaya ng mga tao, nagsalin lahi, ito yung tunay na networking. Halimbawa, nagturo siya na mabuting magpasalamat kay Allah pagka may dumating na biyaya. Tinuro niya sa tao. Simula ng Idris, alayhi salam, hanggang sa panahon natin, sa tuwing may nagpapasalamat, pag nakakatanggap ng biyaya kay Allah, meron siyang reward. Ano sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man dalla ala khairin falahu mithla ajri fa'ili. Kung sino man ang naggabay, naghikayat patungo sa kabutihan ay meron siyang gantimpala katulad ng gantimpala ng taong gumawa nang hindi man lang nababawasan yung gantimpala ng taong gumagawa na yun. Networking, di ba? Pero imagine, yung haba, layo ng panahon na yun, ilang bilyon na o trilyon na ang taong nabuhay simula noon at merong bahagi ng porsyento si Idris alayhi salam. Kaya dahil dyan, naisip niya na dapat humaba pa yung buhay niya para makagawa ng maraming kabutihan. Isang araw, nakatagpo siya ng malaika. By the way, normal pa yun nung panahon nila na nakakatagpo ng malaika. Ngayon, wala na kayong matatagpo ang malaika. Baka may magpakilala sa inyo, malaika ako. Hindi na yun nangyayari ngayon. Meron siyang na-meet isang anghel at sinabi niya, pwede mo ba ako tulungan? Pwede bang humaba pa ang buhay ko? Sabi niya ganyan. Sabi niya sa malaika, sabi niya, ba't hindi ka sumama sa akin? Sabi niya, saan? Kilala ko si Malakul Maut at alam ko kung nasan siya naroon. Si Malakul Maut, yung kumukuha ng kaluluwa, sasamahan kita doon. At sabi niya, sige, dahil makikiusap siya. Dahil gusto niya humaba yung kanyang buhay. So, dinala siya sa pang-apat na sama o langit. Nandun si Malakul Maut. Assalamu alayka ya Malakul Maut. Sabi ng anghel na kakilala ni Idris alayhi salam. Wa alaykas salam. Anong kailangan mo? Sabi niya, si Idris gustong makiusap sa iyo. Si Idris alayhi salam, Nabiyullah, ang propeta ni Allah. Sabi niya, nasan siya? Nandito, kasama ko. Sabi niya, Subhanallah. Subhanallah, sapagkat inutusan ako ni Allah na kuhain ang kanyang kaluluwa sa ika-4 na langit. Sabi niya, ganun. Ilan na lang ang natitira sa oras niya? Isang kisap na talalang at siya ay kailangan ko ng kuhain ang kanyang kaluluwa. At sa oras na yon, dinala siya doon ng maanghel, yun pala yun ang oras ng kanyang kamatayan. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Wadkur fil kitabi Idris, innahu kana siddiqan nabiyan, wa rafa'nahu makanan aliyya. At tandaan nyo na nasa aklat si Idris, katotohanan siya ay isang matapat na propeta at inangat namin siya ng sa mataas na lugar. Ang tinutukoy doon sa ika-4 na anghel. Lumipas ang maraming siglo. Maraming taon. May nabuhay na 1, 2, 3, 4, 5 mga banal na tao. 5 mga banal na tao. Sila si Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasra. Kung di nyo man makibisado, okay lang. Pero ulitin ko. Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasra. Nasa Suratun Nuh sila. Sila ay ang mga taong nakakuha pa ng aral mula sa panahon ni Idris alayhi salam. Naging mga banal sila, naging mga tagapagturo sila. Tingnan nyo ha. Hanggang sa sila ay pumanaw. Kullu nafsin da'iqatul maut. Kahit gaano ka kabuti, kabanal, papanaw at papanaw ka. Nung sila ay pumanaw, kasi nawala siya sa eksena si Iblis, Shaitan. Yung pala may plano siya dito. Nung sila ay pumanaw, yung 5 na banal na tao, bumulong siya sa mga tao. Yung mga pumanaw ika na yun,
na mga tagapagturo nyo, guro nyo sa pananampalataya, parang nababaliwala ninyo ang kanilang kontribusyon kung paano kayo naging marunong sa pananampalataya. Ba't hindi nyo sila igawa ng rebulto para maalala nyo yung kanilang mga itinuturo? So, ang ganda ng approach, di ba? Was-was, bulong. Alalahanin nyo. Sabi nyo, wala nga, no? Para pag nakikita ko ito, tinuruan ako ni Wad na maging mabuti sa magulang, yung mga tao hindi na nagiging mabuti sa magulang. Kung maglagay ako ng rebulto ni Wad, maalala nila kung paano maging mabuti sa magulang. Okay, gumawa sila ng limang rebulto ng 5 banal na tao ngayon. At hindi nagmadali si Shaitan. Lumipas ulit ang maraming panahon. At sinabi, yang mga yan ay hindi nilagay dyan ng ninuno nyo para daan-daanan nyo lang. Kailangan respetuhin nyo, galangin nyo, linisin nyo man lang, palamutian nyo man lang. At sinunod nga ng mga tao. Pininturahan, nilagyan ng bulaklak, pero hindi sinasamba, ginagalang. Pamilyar, no? Ginagalang lang. At lumipas na naman ng maraming taon. Hindi yan nilagay dyan ng mga ninuno nyo para lang lagyan nyo ng palumiti. Sila ay may kakayahan. Dalhin ang inyong panalangin kay Allah. Nakita nyo yun? So, anong gagawin nyo? Diyan kayo lumapit. Diyan kayo humingi. Gusto mo humingi ng tawad? Ipadaan mo kay Wad, kay Yakut, kay Suwa. Ganon. So, nagsimula na silang maging tagapamagitan. Hindi sinasamba. Pamilyar, di ba? Pag may kausap ka na isang hindi Muslim na sumasamba sa rebulto, bakit mo sinasamba yan? Hindi ko sinasamba yan. Nilirespeto ko lang yan. Aha. Bakit mo hinihingi? Nilalagyan ng bulaklak, kandila. Hindi, paggalang yan. Imahe. Pero ganun ang ginagawa ng mga tao. Hanggang lumipas ulit ang maraming panahon, ito na si Shaitan, hinog na. Hindi yan nilagay dyan ng inyong mga ninuno para daan-daanan nyo lang, para hingan nyo lang. Sila ay dapat ninyong sambahin. Kaya mayroong mga tao humalik sa kahoy, sumamba, kung ano-ano nang nagawa na pagsamba na nauukol lamang kay Allah. Sa pagkakataong ito, naganap ang unang shirk. Subhanallah. Diba ito ang kabaliktaran ng tauhid? Nang naganap ang unang shirk, si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpadala ng unang rasul. Sino? Si Nuh alayhis salam. Ano ang rasul at ano ang nabi? Ang nabi, binigyan ng wahyu, revelation, walam yu'mar bitablighi. Hindi pinag-utusan na magpalaganap. Nakakatanggap lang siya ng revelation. Pero ang rasul, nakatanggap ng wahyu, wa amara bitablighi. At inutusan siya na ipalaganap niya ito. Naging wajib sa kanya yung pagpapalaganap. Nakita niyo pinagkaiba? Kaya lahat ng rasul ay nabi, pero hindi lahat ng nabi ay rasul. Ang translation ng nabi ay propeta, at ang translation ng rasul ay mensahero o sugo. Kaya yung risala galing sa salitang rasul. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Si Allah ay nagpadala ng sugo, si Nuh alayhis salam, sa kanyang mga tao at sinabi niya, O aking mga tao, ya qaum, u'budullah, sambahin niyo si Allah. Wala kayong ibang Diyos maliban sa Kanya at ako ay natatakot sa inyo na maranasan niyo ang parusa sa araw ng paghuhukom. Malinaw, di ba? Wala pang debate nun. Wala pang iba-ibang opinion. Pag nabasa ko, hindi pa uso yun kasi nag-shirk, lantaran, at dumating sa kanya yung utos, sinabi niya, mapaparusahan kayo. Qala al-mala'u min qawmihi inna lanaraka fi dalalim mubin. Sabi ng mala sa kanyang mga tao, ang tinutukoy dito, yung mga pinuno ng mga tao. Nuh, ikaw ligaw ka. Baliktad, di ba? Nuh, ikaw nakikita namin na ligaw. Sama ka sa amin. Mali ang mga sinasabi mo. Qala ya qaumi laysa bi dalala walakin rasulun min rabbil alamin. O aking mga tao, wala ako sa kaligawan, subalit ako ay sugo ng Panginoon ng sandaigdigan. Sinasabi sa kasaysayan
Dito naganap ang unang tagisan ng katuwiran sa pagitan ng shirk at tauhid. Tagal na pala, no? Ngayon, hanggang ngayon, maraming mga tao ipaglalaban ang pagsamba sa rebulto o Diyos-Diyosan. Pero wala to sa katuwiran. Hindi ba? Wala sa katuwiran. Diretso. Si Allah naglikha sa atin. Ang sabi ni Allah, sa Kanya tayo sasamba. Bakit nyo sinasamba mga kahoy, bato, simento, plastic, tarpaulin, salamin, o anumang mga materialis na nandyan, aluminum? Yan ang sinasamba ng mga tao. Nagsimula na yan noon hanggang ngayon, ganyan pa rin ang katuwiran ng mga tao. Sinasabi rin sa tarikh na ang isa sa pinakamatigas na ulo na grupo ng mga tao ay ang Qawmu Nuh. Dahil sa pakikipagtagisan nila sa Kanya. Gaano katigas? Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Qala Rabbi inni da'utu qawmi laylan wa nahara. O aking Panginoon, ang aking qawm, ang aking mga tao, dinawahan ko araw at gabi. Tayo, araw lang nagdadawa. Falam yazidhum du'ae illa firara. Walang tumugon sa aking panawagan. Maliban sa 1, 2, 3, firara, kaunti. Wa inni kullama da'awtuhum litagfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastagshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Subhanallah. Sa bawat salita na sinasabi ko sa kanila ay para patawarin mo sila, tinatakpan nila yung kanilang tenga ng kanilang mga daliri. Hindi nyo pa nasubukan to pag meron kayong dinadawahan, no? Yun lang tinalikuran ka, sama na sa pakiramdam eh. Tinuturuan mo ng kabutihan. Pero imagine mo magsalita sa harap mo, alam mo kapatid, ang Islam ay, ano yun? Wastagshaw thiyabahum. Hindi lang yun. Yung thobe nila, yung damit nila, takip nila sa mukha nila. Sige, magsalita ka na. Wa asarru wastakbaru istikbara. At nagmamalaki sila at nagmamayabang sila. Wala yan sinasabi mo, Nuh. Thumma inni da'awtuhum jihara. Dinawahan ko sila ng lantaran. Dinawahan ko sila ng palihim. Lahat ng pamamaraan ginawa ni Nuh alayhi salam. Fakultu stagfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Humingi kayo ika ng kapatawaran sa Panginoon nyo. Siya ay mapagpatawad. Pero napakatigas ng puso ng mga tao na ito. Gaano katagal to ginawa ni Nuh alayhi salam? 950 years. Magandang message to para sa mga mainipin sa dawa, yung mga kauntiang sabar. 950 years. May nagdawa ba? Maganda rin tong message na to sa mga namumuno ng mga dawa center o Islamic center na binibigyan ng kota yung kanilang mga duat na ilan ang nag-Muslim. Ba't hindi mo na pag-Muslim to? Ayan, kwento ni Nuh alayhi salam. Kwento ni Nuh alayhi salam, mga mudir. Dapat Arabikin ko to eh. Para maintindihan niyo na kumuha tayo ng aral dito sa buhay ni Nuh alayhi salam. Nagpatuloy yan at lahat ng pamamaraan sa dawa ay ginawa niya, pero ang napakasakit. Pati mismong asawa niya, anak niya, ay hindi niya nadala sa pananampalatayang kanyang pinapanawagan. At yan ang pag-uusapan natin bukas inshallah, ang mga dawa ni Nuh alayhi salam at ano ang naging kasunod sa kanyang mga pamamaraan ng pagdadawa. Barakallahu. وما علينا إلى البلاغ